Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo akong pagnilayan ng mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mimigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumawa ng ganon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na kaparusahan. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Handa ka na makita ang Panginoon? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, 2 bagay ang nais ipakita sa atin. Una, ang pag-iipon o ang pag-iimpok sa langit, at pangalawa, ang pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Katulad ng aral ng ebanghelyo nung nakaraang linggo, hindi masama ang magkaroon ng kayamanan.
Hindi rin masama ang mag-ipon nito. Subalit, mas maganda kung mas pagtutuunan natin ng higit na pansin ang mga kayamanan natin sa langit. Doon tayo mag-ipon. Mag-ipon tayo ng hindi pera o ari-arian, kung hindi mag-ipon tayo ng mga kabutihang asal, mga magagandang gawa, mabubuting pakikitungo sa iba at marami pang iba. Ang mga bagay nito ay kahit kailan ay hindi makukuha ng kahit na sino man. Ito ang magbibigay sa atin ng bonus sa ating kaluluwa upang makarating tayo sa ating pinapangarap na kalangitan. Dapat din tayo maganda sa lahat ng mga bagay, lalo na pagdating ng Panginoon. Ngunit paano nga ba tayo magiging handa? Paano nga ba tayo magiging ready kung sakali man na dumating na yung oras na tayo ay haharap na sa Diyos? Simple lang. Gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo sa mga nangangailangan, iwasan natin ang paggawa ng masama, sumunod tayo sa mga kautusan at aral ng Diyos, mangumpisal at sumamba sa Diyos at tumanggap ng banal na komunyon. Kaya nga mahalaga na mag-ipon tayo o mag-impok tayo sa langit. Ang mga ito kasi ang makakatulong sa atin na makapaghanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, mahalaga na kumilos sa tayo ngayon at huwag na tayong magbagal pa. Iwasan natin ang ugaling mamaya na o yung saka na. Kasi hindi natin alam, baka bukas o mamaya lang ay oras mo na para humarap sa Diyos. Kung hindi ka pa handa o hindi ka pa nakapag-impok, paano ka kaharap sa Kanya? Baka makatanggap ka ng mas mabigat na kaparusahan katulad ng binanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Halinawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, hingin natin ang biyaya ng Diyos upang tulungan tayo na makapag-ipon at makapaganda para sa pagdating ng ating Panginoon. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, batid po namin na kailangan namin makapaghanda. Batid mo rin ang aming mga kahinaan at kakulangan. Tulungan mo kami upang makapaganda ng gusto upang makaharap namin kayo, upang kapag nakaharap namin kayo, kami ay maging karapat-dapat na pumasok sa inyong kaharian sa langit. Amen.